Ito ang kipot na may lapad na 33 kilometro lamang, ang Strait of Hormuz. Maliit sa mapa, pero dito dumadaloy ang buhay ng buong mundo. Ang ugat na ito ay tuluyan ng kinandado ng United States Navy. Walang makakalabas, walang makakapasok na konektado sa Iran. Habang tumitibok ang orasan patungo sa ultimatum ni President Donald Trump, ang bawat bansa sa mundo, kasama na ang Pilipinas, ay naghihintay sa isang malaking pagsabog. Ito ba ay taktika para sa kapayapaan o ang mitsa ng isang digmaang hindi na tumitigil? Ngayon, hihukayin natin ang katotohanan sa likod ng pagharang na ito at ang panganib na naghihintay sa atin pag lumala pa ang digmaang ito. Ilang araw na ang nakalilipas mula nang simulang harangan ng Amerika ang Strait of Hormuz. Ang layunin ng White House ay simple pero brutal: sakalin ang Iran hanggang sa mawalan sila ng hininga. Gusto ng Washington na putulin ang pangunahing pinagkukunan ng pera ng Teheran, ang pagbebenta ng langis. Matapos ang ilang linggong pag-atake ng mga missile ng Amerika na hindi nagawang pasukuin ang mga lider ng Iran, naisipan ng US na gamitin ang kanilang pinakamalakas na armas, ang gutom at pagbagsak ng ekonomiya. Ayon sa US Middle East Command o CENTCOM, lahat ng barkong galing o papunta sa mga daungan ng Iran ay paparahin at paaalisin. Ngunit may malaking debate dito. Sabi ni Brian Clark mula sa Hudson Institute, hindi raw ito basta pagharang. Ito ay isang naval quarantine. Bakit? Dahil pinapayagan pa rin ang mga barko ng ibang bansa sa Gulf na dumaan. Pero sa mata ng Iran at ng maraming eksperto, ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa karagatan. Sabi ni Eric Schack, isang professor ng economics, sinusunod ng Amerika ang klasikong paraan ng pagsira sa kalaban, hanapin ang isang bagay na hindi nila kayang palitan. Sa Iran, yon ang petrolyo. Kapag nawala ang langis, hihinto ang kanilang gobyerno, hihinto ang kanilang militar at babagsak ang kanilang bansa. Paano mo nga ba mababantayan ang isang kipot na dinadaanan ng mahigit 100 higanting barko araw-araw? Noong unang panahon, kailangan ng daan-daang barkong pandigma na nakahilera. Pero ngayon, iba na ang laban. Ayon sa manunulat na si Steve Dunn, ang US Navy ay gumagamit na ngayon ng mga satellites, drones at mga high-tech na radar. Hindi mo na kailangang manghula kung nasaan ang kalaban. Nakikita sila sa screen bago pa sila makalapit sa kipot. Ginagamit ng Amerika ang kanilang mga destroyers para magpadala ng mga helicopter at mabilis na mga bangka para pasukin at inspeksyonin ang anumang kahina-hinalang barko. Sabi ng eksperto sa naval operations na si Brian Clark, kailangan ng hindi bababa sa 6 na destroyers na nagpapalitan bawat oras para magawa ito. Isipin nyo, bago ang giyera, may 138 na barkong dumadaan dito araw-araw. Napakahirap nitong gawin. Parang kang pulis trafiko sa EDSA pero sa gitna ng dagat, at ang mga hinuhuli mo ay mga dambuhalang barko na may kargang milyon-milyong bariles ng langis. Kahapon, nakuha ng mundo ang unang patunay na seryoso ang Amerika. Isang barkong may watawat ng Iran ang nagtangkang tumakas mula sa Bandar Abbas. Akala nila ay makakalusot sila sa pamamagitan ng pagyakap sa baybayin ng Iran. Ngunit bago pa sila makalabas ng Strait of Hormuz, harangan na sila ng US Pruance, isang guided missile destroyer. Sa harap ng dambuhalang kanyon ng Amerika, walang nagawa ang Iranian cargo vessel kundi bumalik. Ayon sa huling report ng CENTCOM, 10 barko na ang napaatras nila. Sa madaling salita, 0 o walang barkong nakalusot simula noong Lunes. Isang tagumpay para sa pagharang, pero isang malaking insulto para sa Teheran. Habang mainit ang tensyon sa dagat, nagkakainitan din sa loob ng United Nations Security Council sa New York. Isang resolusyon na pinangunahan ng Bahrain ang isinalang para sana buksan muli ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng mapayapang paraan. 11 bansa ang bumuto pabor dito, kabilang ang France, UK at US. Pero sa huli, nabigo ang lahat. Ginamit ng Russia at China ang kanilang veto power. Ibig sabihin, kahit gusto ng nakararami, dahil ayaw ng dalawang makapagyarihang bansang ito, hindi ito maipatutupad. Bakit kumontra ang Russia at China? Sabi ni Vasily Nebyansa ng Russia, ang resolusyon daw ay kampi sa Amerika at Israel. Para naman sa China, ang ganitong mga hakbang ay lalo lang magpapalala sa gulo
at maaring mauwi sa pagkasira ng isang buong sibilisasyon. Sabi naman ng US Ambassador na si Mike Waltz, isang new low o bagong antas ng kawalang hiyaan ng ginawa ng Russia at China. Pinoprotektahan daw nila ang isang bansa na hinahawakan sa leeg ang buong ekonomiya ng mundo. Dito sa Pilipinas, ramdam na natin ang kaba. Ngayong Martes, nagkaroon tayo ng rollback, halos 21 pesos sa diesel at 4 pesos lang sa gasolina. Pero babala ni Energy Secretary Sharon Garin, huwag daw tayong maging kampante. Ang rollback na ito ay dahil lamang sa pansamantalang balita ng ceasefire noong nakaraang linggo. Ngayong nakasara ang Strait of Hormuz, tumataas na naman ang presyo sa world market. Sabi ni Secretary Garin, nasa awa tayo ng mga bansang ito. Hindi tayo kasama sa gulo, pero tayo ang tinatamaan. Sa ngayon, meron tayong 50-day inventory ng langis sa bansa. May fuel subsidy rin na 10 pesos kada litro para sa mga apektadang sektor, pero tatagal lang ito ng 3 hanggang 4 na buwan. Kung tatagal ang pagharang, asahan ang pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin mula sa pamasahe hanggang sa pagkain. Ayon sa World Food Program, kung hindi matatapos ang krisis na ito, 45 milyon tao sa buong mundo ay maaaring magutom dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at kawalan ng supply. Hindi rin nagkakaisa ang mga leader sa Amerika. Isang malaking grupo ng Senate Democrats ang bumoto laban sa pagpapadala ng mga armas sa Israel, ang pangunahing kaalyado ng US sa rehiyon. Marami sa kanila ay ayaw ng pundohan ang horrific wars ni Prime Minister Netanyahu. Si Senator Bernie Sanders ang nanguna sa panawagang itigil ang pagbibigay ng bomba sa Israel. Sabi niya, hindi na matiis ng maraming lider ang pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan. Ngunit may mga katulad ni Senator Chris Coons na nagsasabing kailangang protektahan ng Israel laban sa banta ng Iran. Ang pagkahating ito ay nagpapakita na pati sa loob ng Washington, marami ang natatakot sa epekto ng mga desisyon ni Trump. Ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang mga pagharang sa mga barkong dumaan ay bihirang magtapos ng mapayapa. Noong panahon ni Napoleon, nakakalusot pa rin ang mga blockade runners. Noong Ukraine War, nabigo ang Russia na pigilan ng trigo. Pero ngayon, sa Strait of Hormuz, ang laban ay hindi lang tungkol sa mga barko. Ito ay laban ng ego, kapangyarihan at ang kontrol sa pinakaimportanteng resources ng tao, ang enerhiya. Sa pagtakbo ng mga segundo patungo sa alas 8 ng gabi, ang mundo ay nakahawak sa patalim. Kung matuloy ang banta ni Trump, gigising tayo bukas sa isang mundo na hindi na natin makikilala. Isang mundo kung saan ang presyo ng langis ay hindi na kayang abutin at ang uso ng digmaan ay abot na hanggang sa ating mga baybayin. Ang Strait of Hormuz ay nakakandado. Ang susi ay nasa kamay ng 2 panig na ayaw magpatalo. At tayong mga nasa gitna, tayo ang nagbabayad sa bawat litro ng langis na hindi dumadaloy at sa bawat banta ng impyerno na ibinibitiw ng mga makapangyarihan. Anong opinyon nyo sa pagharang na ito? Dapat bang ituloy ni Trump ang kanyang banta o dapat bang magbigay daan ng Amerika para sa usapang pangkapayapaan? I-comment ang inyong saloobin sa ibabaw. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video, mag-subscribe na rin at paki-hit ang notification bell upang lagi kayong updated sa susunod nating news and updates. Maraming salamat po.